May kilala ka pa bang Makata sa Pilipinas? Kilala mo ba si Balagtas? May alam ka pa bang akda ni Dr. Jose Rizal? Ito ay ilan lamang sa mga tanong na nabuudyok upang ating alamin ang kalagahan ng pagpapanatili at pagpapayaman sa ating panitikan. Magandang buhay mga batang mababait! Narito naman tayo para sa panibagong kaalaman tungkol sa pagpapanatili sa ating panitikan. Tara at samahan niyo akong tuklasin ng mga ito. Tara, tara, sumama ka sa amin at aralin ang panitikan. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan maraming matutunan. Palawakin pa natin ang ating kaisipan. Tayo ay magtulungan. Ating pinagmulan dapat ay di natin malimutan. Tayo ang mga tagapagpanatili ng ating kultura at kasaysayan. Tayo ay narito ngayon sa Sige Aklatan at sa inyong nakikita, narito ang mga estudyante kung saan sila ay nagbabasa ng mga libro. At kayo rin, hinihikayat yung magbasa ng mga aklat ng ating lokal na manunulat. Sa pamamagitan nito, ating mapapanatili ang ating kultura at kasaysayan. Ang balagtasan ay isang anyo ng panitikan na kung saan ito ay nagpapakita ng kagalingan sa pagtula, kaisipan at katalinuhan. Ang mga manunulat ay nagpapalitan ng mga taludtod upang ipakita ang kanilang argumento. Para sa susunod na paksa ng ating balagtasan, dapat bang tanggalin ang asignaturang Filipino? Para sa partido, sumasang-ayon, narito si Mary Angel. At para naman sa partido na hindi sumasang-ayon, narito si Binibining Marceline. Uulitin ko, dapat bang tanggalin ang asignaturang Filipino? Simulan ang balagtasan. Yes! Oo, kailangan ito tanggalin kasi hindi naman ito mahalaga. Hindi ako sumasang-ayon na matanggalan ang asignaturang Pilipino sapagkat hindi mo ba alam na mahalaga ang asignaturang Pilipino sapagkat ito ang ating pagkakalanlan na tayo isang tunay na Pilipino? Yes, I know, right? Dahil simula pa lang pagbabata, ito na yung ginagamit natin. So, why do we need to study about the Philippines? Dahil sa pag-aaral ng asignaturang Pilipino, hindi lamang ito tungkol sa pagsasalita ng wika. Ito rin ay isang pag-aaral para patuloy na pamapagyaman at mapanatili natin ang ating kultura at tradisyon. Kailangan natin mahalin ang sarili natin. Dahil sabi pa nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mas malansang isda. Isa ring paraan para mapanatili ang ating panitikan ay ang patuloy na pag-aaral sa mga ito. Isa na riyan ay ang pagsakatuparan sa batas na Republic Act 1425 na nagmamandato isama sa kurikulum ng lahat ng paaralan, universidad at kolehiyo, pampubliko man o pribado, sa kurso ng pag-aaral sa buhay, ginawa at sinulat ni Jose Rizal. Particular na No Limitang Here at El Filibusterismo. Alam niyo ba mga mag-aaral na ang No Limitang Here ang nagsilbing mata ng mga Pilipino laban sa mga pang-aapi?
Iyan ang dahilan kung bakit patuloy natin na inaaral ang mga gawa ni Dr. Roselsa. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito tayo sa Valeriano C. Yancha Memorial Agricultural School upang kapanayamin natin ang isa sa mga guro ng asignaturang Pilipino sa senior high school na si Binibining Maria Trecia P. Calawing. May inihanda kaming 3 katanungan tungkol sa kagandahang panitikang Pilipino, kampanya ng pagpapayaman at pagprepreserba. Narito ang unang tanong. Sa anong paraan pagpapayamanin at pagprepreserba sa kagandahan ng panitikang Pilipino? Okay. Napakahalagang pagyamanin at pagpreserbahin ang panitikang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasatao ng mga akdang pampanitikan, ay isa sa mga mabuting paraan upang maisapuso at madama ng mga kabataan o mag-aaral ang kahalagahan ng kasaysayan na siyang salamin ng ating panitikan. Hindi lang isang guro sa asignaturang Pilipino, bakit kailangan ipagpatuloy ang pagtuturo ng panitikang Pilipino? So, bakit kailangan ipagpatuloy ang pagtuturo sa asignaturang Pilipino? Ito ay isang tanong na malimit natin mapakinggan sa iba't ibang mga ahensya o mga tao. Bakit kailangan ipagpatuloy? So, ito ay isa sa mga mabuting tanong. So, bilang isang Pilipino, ito ay isang salamin ng kultura at kasaysayan ng bawat Pilipino. Ito ay dapat ipagpatuloy upang para sa susunod pang mga henerasyon ng mga kabataan na kailangan nilang pagyamanin at tangkilikin, gamitin at isapuso ang asignaturang Pilipino upang ito ay nilimanan. Bilang isang guro sa asignaturang Pilipino, bakit kailangan ipagpatuloy ang pagtuturo ng panitikang Pilipino? So, kailangan ipagpatuloy ang pagtuturo sa asignaturang Pilipino dahil ito ay salamin ng kultura at kasaysayan ng bawat Pilipino. Ito ay dapat ipagpatuloy upang sa susunod pang henerasyon, kinakailangan ito na kanilang pagyamanin, tangkilikin, isa-isip at isa-puso upang ang asignaturang Pilipino at mga akdang pampanitikan ay hindi mabago. Ang pangatlong tanong naman, anong may papayo nyo sa bagong henerasyon na unti-unting pinalimutan ng panitikang Pilipino na imbis na palalimin ang kaalaman sa panitikan, isa iba na kalamgilid? So, bilang isang guro, sa Pilipino, masakit pagmasdan na karamihan sa mga kabataan ngayon ay nalilimutan na ang tungkol sa mundo ng wika at panitikan. Mas malimit nilang tinatangkilik yung mga banyagang mga akda, mga banyagang mga gawi ng mga kanilang nakikita sa mga internet o di kaya sa mga social media. So, isa sa mga maipapayo ko sa mga kabataan ngayon na huwag ninyong kalimutan kung ano ang ating pinagmulan. Dahil wikang Pilipino lang ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Wikang Pilipino ang binigyan ng buwis buhay na pakikipagsapalaran ng mga magigitin nating mga kababayan. Ngayon ay nagkaroon tayo ng karagdagang kaalaman at para sa susunod na henerasyon, ito lamang ang mapapayo ko. Pagyamanin at tangkilikin, isa-isip at isa-puso ang asignaturang Pilipino upang ito'y hindi maglaho dahil ito ay sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Marapat natin itong ipagpatuloy ngayon, bukas at magpakailanman. Maraming salamat sa inyong oras sa pagbabahagi ng ilang kaalaman ni Trecia. Thank you. Talakip din sa mga pamamaraan upang mapahalaga ng ating panitikang Pilipino ay ang pagpapatayo, pagbisita at pagpapanatili sa mga istrukturang sumasagisag ng ating kultura.
katulad ng Monumento ng Rizal. Tayo na't ipagpatuloy ang simulan ng ating mga ninuno. Panitilihin nating buhay ang panitikan, yaman ng ating lahi at haligi ng ating kultura. Tara!